Nung kaarawan ko nga po pala ay may isang supporter na nag-message sa akin at ang sabi niya nga ay bibigyan niya raw ako ng pang Jollibee. Kung para sa akin nga lang yun ay sobra-sobra na yun para sa akin. Kaya ang sabi ko nga sa kanya ay aayain ko sila papa kapag nga kumain ako sa Jollibee. Dahil may sahod na rin ako sa pagbablog nung araw din na ito, kaya naman isinama ko na rin yung iba kong kapatid at mga kasamahan namin sa simbahan. Pagpasok nga namin dito sa store, nakita ko nga ito si Ate Nobe, pa-out na nga siya kaya napahiyakap nga ako. Si Ate Nobe nga po pala ay crew ng Jollibee at kung tatanungin nyo nga po kung bakit ako ganyan ka-sweet sa kanya, dahil siya nga po yung nag-train sa akin nung trainee pa ako, nung crew pa nga ako dito. Halos nanay na nga rin ang turing ko kay Ate Nobe. Alam nyo, nakaka-proud nga yan si Ate Nobe dahil bukod sa pagiging nanay, working student nga din yan. At ngayon ay graduate na din siya. Congrats sa'yo Ate Nobe. At shoutout din kay Sir Nico Soridor na isang supporters at tagahanga din natin dito sa AnTV. Sakto nakilala niya nga ako dito sa loob ng Jollibee kaya tuwang-tuwa nga siya nung nagkita kami. Mga ilang minuto lang ay dumating na nga rin yung mga kasamahan namin sa simbahan kaya pinaupo ko na nga rin sila dito sa loob. Habang naghihintay nga sila sa loob, ako naman nag-order na rin at shoutout nga pala kay Ma'am Rina, na manager ng Jollibee branch ng Baler na nag-assist sa amin. Alam nyo, nakaka-proud nga din nung makita ko si Ma'am Rina dahil alam nyo po, nung crew pa lang ako dito ay crew pa lang din siya pero ngayon manager na nga siya. At tinuruan niya na nga rin ako mag-punch ng order ko dito dahil hindi ko pa nga ito alam dahil wala pa nga ito nung crew pa lang ako. Ang galing nga nito dahil may ganito na rin sila dito, hindi mo na nga kailangan pang pumila sa counter kapag o-order ka. At syempre, sinama ko rin sila Arnie sa pagkakataon na to. Dahil katulad nga ng sabi ko dati, wala pa man ako sa vlogging nandyan na si Arnie at hindi nga niya ako tinuring na iba. Na kapag kailangan ko nga ng masasabihan, siya nga nandyan na handang makinig sa mala MMK kong istorya. Ang sarap lang din magkaroon ng kaibigan na palaging nandyan, meron ka man o wala. Yung mararamdaman mo talaga na isa siyang tunay at hindi lang benepisyo ang pakay sa'yo. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung aangat ako at mababago ang buhay ko, gusto kong makita na sabay kaming aangat. Nakita ko rin kung gaano nagtiis at nagsumikap si Arnie para lang matapos yung pag-aaral niya, kaya deserve niya din naman yung mga ganitong treatment. Mga ilang minuto nga lang din ang nakalipas ay dumating na rin agad yung order namin. Sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ngayon ay nakakaya na natin yung mga ganitong bagay. Dati kasi ay pinapangarap ko lang na makakain din ako sa Jollibee, pero dahil sa hirap ng buhay wala nga kaming kakayanan, lalo na at nasa bundok nga kami nakatira noon. Kaya hanggang tingin nga lang kami o kaya naman ay napapanood lang namin sa TV kapag nakikinood kami sa kapitbahay noon. Kaya sino ba naman yung mag-aakala na kaya na natin kumain ngayon sa Jollibee at makakapagpakain na rin tayo ng ibang tao? Samantalang dati nasasangkot din ako sa pagpupulot ng bunga ng niyog na hindi naman sa aming niyugan para lang may maibili ng makakain. Masaya na nga kami noon sa mga nilagang kamote, nilagang saging, mga talbos, okay na yun sa amin noon. Basta ang mahalaga malamanan lang yung tiyan namin. Di naman namin ginusto yung mga bagay na yun na nagagawa namin noon nung mga paslit pa lang kami. Sadyang kung hindi lang namin yun gagawin ay may mga araw talaga na wala kaming kakainin ng mga panahong wala nang magulang sa tabi namin. Kaya sobrang nakakatuwa at nakaka-bless lang din dahil ngayon ay hindi nahahayaan ni Lord na maranasan ko pa yung hirap na yun. Kaya minsan talaga hindi rin natin maiiwasan, lalo na pag sobrang gutom na natin at wala tayong ibang maasahan kaya tayo nakakagawa ng mali. Pero ito lang masasabi ko sa mga bata o mga kabataan na nagawa rin nilang mangialam ng hindi sa kanila para lang may kainin, ay huwag niyong pamamalagiin o uugaliin hanggang sa pagtanda nyo. Kundi gagawin yung inspirasyon yung mga naging karanasan nyo nung mga bata pa kayo. Gagawing inspirasyon para dumiskarte o gumawa ng tamang paraan para mabuhay hanggang sa pagtanda. Nabanggit ko nga rin po kanina na sinama ko rin yung mga kasamahan namin sa simbahan dahil alam nyo po sa totoo lang deserve na deserve din talaga nila ito. Lalo na ang pamilya ni Tita Marlene at Pastor Joseph Soridor dahil sila nga rin po yung laging nandyan kapag walang-wala nga sila Papa nun, lalo nung nabubuhay pa nga yung pangalawang asawa ni Papa na si Tita Joanne. Naalala ko nun kapag nga merong may sakit kila Papa o kaya naman may na-ospital sa amin, sila pa nga yung unang-unang pupunta. Noon nga mga araw o gabi man kapag nga sinumpong si Papa sa sakit niya o kaya naman si Tita, kahit nga gabi o malakas ang ulan ay pupunta nga sila para maghatid ng gamot. Kaya ang masasabi ko lang, kahit hindi nga nila kami kadugo ay hindi naman nila kami tinuring na hindi nila kadugo. Nagdala nga rin pala kami ni Arnie ng kanin para nga makatipid at hindi na kami bumili ng extra rice. Sino kayang gumagawa rin nito sa Jollibee para lang makatipid? So ngayon kasi hindi pa natin kayang bumili ng extra rice, lalo na nga at may karamihan kaming kumain dito sa Jollibee ngayon. Shoutout nga rin po pala sa crew na nag-asikaso sa amin. Totoo nga talaga na mas masarap sa pakiramdam na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Lalo na nga sa mga taong walang ginawa kundi pakitaan ka lang ng mabuti
ipabuti at iparamdam sa'yo na importante ka. Yung kahit alam nilang wala ka at wala silang mapapakinabangan sa'yo ay hindi ka pa rin nila minamaliit at pantay lang din ang tingin nila sa'yo. Sila yung mga tao na komportable at kampante ka pag sila ang kasama mo. Yung mga tao na hindi ka titignan mula paa hanggang ulo. Yung kayang maging masaya sa lahat ng tagumpay mo at hindi inggit yung mararamdaman sa'yo. Yung mga taong kaya ka ring bahagian mula sa puso at walang maririnig sa'yong masasakit na salita. Yung kahit wala silang responsibilidad sa'yo, nandyan pa rin sila para tulungan at damayan ka. Yung mga taong hindi ko kadugo pero kailanman ay hindi ako pinagdamutan. Sila yung masarap tulungan at suklian. Habang hinihintay ko nga yung kapatid at ilan sa mga pamangkin ko na pakakainin din natin dito sa Jollibee, ay tumulong nga muna ako dito sa crew mag-asikaso ng mga kinainan namin. Bukod sa nakita ko nga na mag-isa niya lang nag-aasikaso dito, kaya tinulungan ko nga siya dahil alam ko nga rin yung hirap nung crew pa ako. Kayang-kaya din naman natin ito gawin kahit hindi natin na-experience maging crew. At oo, bawal sa kanila na patulungan nila ang mga customer nila. Pero syempre kung may malasakit tayo sa kanila ay tutulungan at tutulungan natin sila. Maya-maya nga ay dumating na rin itong mga pamangkin ko, nahuli nga sila dahil malakas din yung ulan nung gabi na to. Bago nga dumating tong mga pamangkin ko, nauna na nga umuwi sila papa at pati na rin yung mga kasamahan namin sa simbahan at kami na nga lang nila Arnie ang nagpaiwan para may mag-asikaso nga rin dito sa mga pamangkin ko. Masarap nga rin sa pakiramdam na hindi lang sa sarili ko ito na ipaparanas kundi pati rin sa mga pamangkin ko. At ang sarap lang din na makita na yung mga pamangkin mo ay nakakakain din sila ng masasarap na pagkain. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po Kuya Mar from Dubai at Lord, thank you po sa lahat ng blessing.